This is BBS, Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz, your news and music stations. BBS, Basta Bareta, sigurado. 6-1. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Maatugang maray na aga po sa Inugabos, ako po si Jonal Cuba. Sa headlines kanda sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Orly Diskaya nagsampa nin petisyon por certiorari duman sa Pasay Court para kwestiyonon ang pagditini sa iya duman sa parte mismo kanda Senado. Tuya pa nga pamayukan na barata sa lado nasyonal bilang kan mga Pilipino na mayo nin trabaho nag-ulanto maabot sa 2 milyones kana Oktubre 2025. Senador Jinggoy Estrada nag-atras na maging miyembro kana BICAM sa 2026 national budget. Kampo ni atong ang posibleng magsampa nin motion for reconsideration sa nakaambang na kaso sa iya. Ikaduang aldaw kan transport strike, dai manamati kan mga pasahero. Pamayupa kan mga barata sa lado nasyonal, kampo ni atong ang binatikos ang rekomendasyon kan DOJ. 2026 national budget pasado na sa uring pagbasa kan Senado. Yara mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at siya na pagkatapos po nin pagirumdum. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng niyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng niyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Manatugang liwat marhay na aga po sa Inugabos, ako po si Jonal Cuba. Sa detalyes kitakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, binatikos ngunyan kan kampo ka negosyanteng si Atong Ang ang pinagpaluwas na desisyon kan Department of Justice DOJ na sindaan na pinapakasuhan inhuliman kan pagkakasangkot kan mga nawarang mga parabulang. Sinabi ni Abogado Gabriel L. Berialyar, ana abogado kan negosyante, ang resolusyon na bakudang patas asin pinag-akusaran kanina kadakol pa ni na labuta na
nakapokus kaya ang resolusyon sa sinasabing pinagtutubudan testimonya kan mga witness na sinda Julia Patidungan. Inakusahan ni Villarreal si Patidungan na nagmamanipulakan na proseso para lang iligtas daan sa iyang sadiri. Pinag-question manindaan mga daipagbalikan DOJ sa mga panginot na sangkot sa nasambit ng kaso. Inagad kani sa Philippine National Police Criminal Detection and Investigation Group PNP-CIDG na liwat na imbestigaran ang nasambit ng kaso. Magigirumduman na pinakasuhan kan DOJC ang asin 21 iba pa sa kidnapping asin homicide, inuli man ka na pagkawara ka na mga parabulang. Sa iba pa nga detalyes nga na sa tuya pa nga mga barata pas kita sa lado nasyonal. Dainag na matianda kada mga pasayro duman sa parte kan Marikina, Pasig City an epekto kana sinasabing kilos sa protesta o tigil pasada ninulit tadakul subuot ni na mga jeepney an padagos na nagbiyahe kasudma. Nagkapirang mga tsuper duman sa parte kan Manila, miyembro kan grupo an nagdesisyon mo na magbiyahe tanganing sinda makakuanin income kabali na sa parte mismo ka na protesta si Parañaque City o sa Parañaque City dagos-dagos ang pagbiyahe kan mga jeep kasudma kaya normal ang dalagan kan transportasyon ang tigil pasada parte kan tulong aldaw na nationwide strike poon pa kan Disyembre 9 sa gudnang unya na aldaw petsa 11 kan na bulan kan Disyembre 2025 obheto na pangapudan ang pagkontra sa mabagal na proseso asin nalangkaw na multa sa mga tsuper asin manda operator. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga nagbabaga nga mga barata sa lado nasyonal ang kampo ni atong ang posible dang magsampa ni na motion da for reconsideration sa nakaambang na kasong kidnapping kasumpay kana mga nawawara na mga parabulang posibleng magasampa nin motion for reconsideration ang kampo kanegosyanteng si atong ang sa parte kanda duwang kaso na kidnapping na nakatalaan na isampa laban sa iya kan Department of Justice DOJ may relasyon sa kontrobersiya sa kaso kan mga nawawara na mga parabulang. Ini ang pinagpahayag ni kan abogado ni Anga na si abogado Gabriel Villarreal. Posibleng hagadon daninda sa DOJ na baliktadon ang desisyon kani sa pagsampa kan kaso sa iyang kliyente na kung saan kakasuhan ng kidnapping with homicide asin kidnapping with serious illegal detention na inot na nga pinagkontra kan abogado ada sambit ng resolusyon kan DOJ para sa pagsampa kan kaso kiang bilang grabe daang nakakaraot asin unfair sa parte mismo kanasambit ng akusado. Basado kay abogado Villarreal, malinaw na nagdepende lang subuot ang panel sa depektong testimonya kan sulusulong testigos na igwa padaanin bahid an sa iyang integridad. Sa iba pa nga detalyes kan barata sa lado lokal, nag-atras si Senador Jinggoy Estrada na maging miyembro kan bicameral conference committee para man sa prosupestong national budget sa masunod na taon. Binasa ni Senate Majority Juan Miguel Suberia ang pinagsumiting request letter ni Estrada sa Senate plenary session kan nagtalikod na aldaw kan na Martes matapos aprobaran kan Senado ang resolusyon para man sa pagpapaliwanag kan legislative calendar kan Congress para man sa pagpasa kan 2026 budget antes na matapos ang presenting taon. Nagtutubod si Suberi na nag-atras si Estrada sa iyang posisyon sa BICAM para man ikonsidera
kan body. Pinaglinaw man ni Suberi na ang desisyon kan Senado para ibugtak si Estrada bilang saro sa mga miyembros kan Bicameral Conference Committee dahilan na automatiko ining idinuduhol kan Senate Finance Committee Chairperson asin Vice Person kan Subcommittee kay niya. Paliwanag pa na kan Majority Leader na anda posisyon sa Bicam anda dai pinili ka na si Sayman asin bakong sarong special privilege gabo subuot na mga miyembro ka na nakalista sa Bicam asin subcommittee chairman asin man vice chairman iyan kasumpay kana nagmosyon si Senate President Vicente Soto III na aprobaran ang request ni Senador Estrada asin na i-withdraw ang sa iyang designation duman sa party mismo kana Bicam. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang barata sa lado nasyonal, an bilang kan mga Pilipino na mayo nin trabaho padagos na naglalangkaw ngunyanda luminangkaw ni naabuton sa 2.54 milyones an bilang kan mga Pilipino na mayo nin trabaho o negosyo kan bulan kan Oktubre sa presenteng taon katumbas inikan 5% na paglangkaw gustong sabihon na nasa 50 gika na sa 1,000 mga individual mayo nin trabaho o negosyo sa nasambit ng peryodo mas halangkaw na i-record na unemployed kan bulan kan Oktubre kumpara sa 1.97 million na na-record na unemployed individuals kan Oktubre kan nakalis na taon sa press briefing kan nagtalikod na aldaw sa labor force survey kan Oktubre ipinagpaliwanag kan Philippine Statistic Authority PSA USEC asin National Statistician Claire Dines mapa na anda paglangkaw ka na unemployed individuals sa Pilipinas ka nakalis na bulan bunga naman ka na dai pagka-absurd sa trabaho ka nagkapira pang nagpartisipar sa labor market. Sa iba pang nagababagang mga barata sa lado nasyonal, si Curly Diskaya agum kanda kontratista na si Sara Diskaya nagsampa nin petition for certiorari duman sa Pasay Court para questionon ada pagditini sa iya duman sa Senado sa presente may nakabimbin na petition para sa certiorari duman sa Pasay City Court na pinagsampa kan government contractor na si Curly Diskaya para questionon ada ditini sa iya duman sa party mismo kan Senado. Kinumpirma ini kan sa iyang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego III kanda sudma Disyembre 10 sigun sa abogado kanda nakalis na September 23 nakakulong na an sa iyang kliyente kung sa inda dain natawanin pagkakataon na makalibre si Curly sa paagiman ka na sa indang petition for habeas corpus ninulit dapat digdi na petition for certiorari subuot an sa indang pinagsampa obheto ka na petition for certiorari na itama an mga sala sa jurisdiksyon na nagibukan na hababang korte o grave abuse of distraction na paliwanag ni abogado sa Maniego naka na matapos ang pagdangog kan Senado sa issue kan flood control anomaly dapat subuot na digdi pinalibre na ang mga individual na igwanin na contempt orders. Tinawandoon kan abogado na mayo nin intensyon si Curly Diskaya na magtago gikan sa mga autoridad. Magigiromduman na na-cite in contempt si Curly kan Senate Blue Ribbon Committee. Ninuli man kan digdi pagputik kasumpay kan na kakaigwa nin pag-oktaba kan sa iyang misis na si Sara Diskaya sa pagdangog sa maanumaliyang flood control project kan pit sa 18 kan bulan kan September kan presenteng taon.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, Attorney Andres kinontra ang pahayag kana kampo mismo kana mga Duterte mapadapit sa party mismo kada o sa kampo ni Batu na mayong legal framework para man sa pagsuko sa party mismo kana senador. Kinontra ni Abogado Gilbert Andres ang napahayag kan kampo ni Senador Ronald De La Rosa na mayo danin legal framework para man sa pagsuko kan senador. Iyan sa tao man ka napabarata na nagluwas na an sa iyang arrest warrant gikan sa International Criminal Court o ICC. Basado kay Andres, nasaro sa mga ICC accredited lawyer bastante ang provision kan Republic Act 91 o 9851 nabistado sa apod na Philippine Act of Crimes Against International Humanitarian Law, genocide and other crimes against humanity para man sa pagsuko kanasambit ng senadora. Ang nasambit ng lay dati nang ipinasakang Kongreso antes pa managing state party ang Pilipinas duman sa Roma Statute ang kasunduan na nagpapatindog kan ICC. Daiman subuot tama na gamiton kan kampo ni Senador Batu ang Article 88 as in Article 89 kan Roma Statute para manda daitulos sa darahon o isurinder kan gobyerno kan Pilipinas si Senador Batu in kaso igwa nin warrant na dagos na nga arestaron ang nasambit na nga senador. Paliwanag ni Abogado Andres, daina applicable ang duwang provision nin hulita ini daina parte kan ICC ang Pilipinas kasudod kan na paghali kan na nasyon gikan sa tribunal kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Maski ngani dipisil subot ining akuon kan kampo ni Senadora Batu ini sarong unintended legal consequence kana paghali kan Pilipinas gikan sa International Court na posibleng daiman pinaglalauman kana nakalipas na administrasyon. Nanindugan man ang Vaticanong abogado na may bastanting basihan para isurinder kan Pilipinas si Senador Batu kon in kaso egwa na ininin warrant asin kinakaipuan na arestaron arog kan nainot na nangyari kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, sa iba pa nga detalyes kan mga barata, positibo ngunyan ang opisina kan ombudsman na masusundan pa ang sa indang pagsampa kan mga kaso sa Sandigan Bayan kontra sa mga sangkot sa flood control project anomaly. Matapos ang pagsampa kan inot na ikaduang major flood control cases duman sa Sandigan Bayan, kumpiyansa ang ombudsman na sinda ang makakapagsampa panin panibagong mga kaso laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control. Ini mismo ang siniguro ni Assistant Ombudsman Miko Clavano kanda sa iyang sabihon na pwedeng maisampa na ninda sa masudod na kaso and nasambit na mga kasong ini sa masudod na simana. May mga flood control cases subot na preparado alagad aminadong kinakaipuan pamuna na masiguro ang kalidad kanita nga ni Manda na maitindog asin maisulong bilang sarong kaso. Ipinagpayag na daininda habol na magpailing nin gilas lang kundi obhato kan tanod bayan na tunay na mapanagot ang mga sangkot na mga individual sa korupsyon kan flood control. Sa iyaman na tinawan doon na kinakaipuan na matibay ang isasampang kaso katakod kan mga ebidensya asin na bako puro basta na lang maisasampa lang ini sa korte asin na mailulusot maididismiss man giraray. Dagdag pa man ni Assistant Ombudsman sa Clavano ang mga kasong sa indang tinututukan
anda bako man subuot ng mga parapariyo ninulita nagkapira an magkakaiba partikular sa mga ebidensya na nakalap mas matibay kumpara sa iba. Kaya digdi ipinagpayag na mas madaling maaraman an pananagutan kan sarong sangkot kon an ebidensya kaput asin siguro nagpapailing sa mismong pagresibi kani nin pira gikan mismo sa anomalya kun kaya't ipinagpahayag kan Ombudsman spokesperson Miko Clabano na makakasiguro subuot an publiko na sa indang ginigibo ang gabos tangani man na digdi mapanagot ang mga sangkot sa nasambit ng korupsyon. Alagad aminado siya na bako sinda asin da ininda nasisiguro kung nguaren na eksaktong pitsa ang pagsampa kan panibagong mga kaso sa korte may relasyon sa flood control. Importante subuot kayang matibay asin nilingon na antibay kan kaso sa saindang isasampa kontra sa mga nasambit na mga individual na sangkot sa nasambit ng korupsyon sa flood control project. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lalo nasyonal, pinagpaigunyan kan opisina kan Ombudsman na plano kaning mas pakusugon pa ana mga lakdang sa paglaban kontra sa korupsyon. Sa inilatag na paig ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Remulla na 7 estratehiya sa isinagibong 2025 Anti-Corruption Summit saro plano ninda na magbilog nin Ombudsman Marshall. Sigun sa nasambit ng opisyal ang pagbilog kan araw kaning klase nin enforcement arm ano betong masiguro na napapasudod ang trabaho asin na pagserbi kana mga kasuguan na pinagluluwas kan nasambit na nga opisina kan Ombudsman. Gusto man na masiguro na digdi sa ilalansar na Ombudsman na Marshall ang proteksyon asin kaligtasan kan sa indang mga investigador tanganing mayong siisay man ada makiarama sa obetong mayatud ang nasambit ng mga ebidensya asin man hustisya. Dagdag pa kaniya na makakabali ninda digdi ang nagkapirang mga ahensya kan gobyerno arog man kan Philippine National Police, Department of Justice, Department of Information and Communication Technology asin na iba pa saro man sa mga estratehiyang pinaglatag kan Ombudsman na si Remulla. Iyo ang pagpapakusog kan disiplina sa trabaho ninhulita nagtutubod siya dapat mayo nina sayangon ng mga oras sa laban kontra korupsyon. Sa iyang tinawanin doon na ana pagkakauktaba asin na kawaran nin mga aksyon ang nagtataong dalan para man sa parte kan korupsyon asin digdi nagdadanay kun kaya importante nga may natatapos sa kada aldaw kun kaya bunga kaniya sa iyang ipinagpahayag na ang issue kan korupsyon ang dapat da isa na igiligilid kundi kinakaipuan komprontahon asin atubangon sa sistematikong paagi. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa tuya pang barata sa lado nasyonal nanindugan si Abogado Cornelio Samaniego III na ang mga kickback o porsyentong itinao kan mag-agom na diskaya sa mga pinagpangaranan ng mga kongresista asin iba pang mga government official gabus na nagkikikanda sa iyang bulsa. Sigun man kay Samaniego na ana nagsiserbing legal counsel kan pamilya Diskaya pinagpipirit lang kana halangkaw na opisyal ana magagum kaya digdi na piritan sindang magdul nin kickback maski sinasabing digdi sindaan ng gana sa nasambit na mga bidding na pinaggibo sa parte mismo kanda opisina kan DPWH sa aktwal da nga senaryo nangyari da ang panggigipit maski nga ni dipisil ining pagtubudan kaya digdi tanganing magsulong ana sa indang proyekto mayo sindang ibang pagpipilian kundi magtaonin na kwarta sa mga opisyal.
pinagnigaran kan abogado na ini ang maikukonsidera bilang sarong bribe money. Naninindugan ang abogado na malinig daa ang kwartang kaput kan mag-agom na diskaya asin malinaw subot sinda na nanggana sa mga bidding kanda Department of Public Works and Highways o DPWH. Dagdag pa ni Samaniego, malinig ang record kan sa iyang mga kliyente sa gabus na mga nilaog na mga kontrata sa lado kan gobyerno kay bahan ang mga nakukuang pondo para man sa itinitindog na mga proyekto. Maski ngani may mga ghost project na sinasabi asin na ikinakabit sa mag-agum. Sinabi kan abogado na may sindang ghost project asin marayda asin tinapos ang kontrata. Inot nang ipinagpayag ni President Ferdinand Marcos Jr. na pwedeng magluwas na ang warrant of arrest laban kay Sara Diskaya ngunya na simana ninulikan pagkakasangkot sa flood control corruption. Nagkaperang oras matapos ang public announcement ni President Bongbong Marcos tulos man na nagsungko sa National Bureau of Investigation NBI si Sara tanganing magsuko maski mayo panin warrant na pinagpapaluwas ang anuman na korte sa Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakita sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan bareta mayo ni napabareta na nalugada na unakulugan asin binawian in buhay matapos magtama anda magnitude 7.5 na linog duman sa northing parte kan Japan. Iyan basado sa Department of Foreign Affairs. Sigun sa nasambit ng ahensya kan gobyerno padagos na pinagmumonitor kan Philippine Embassy and Migrant Workers Office duman sa Tokyo ang sitwasyon asin nakipag-ulay sa Filipino community. Pinagatawanin advice ang mga Pilipino na magdanay na alertado asin na sundon ang mga abiso kan na lokal na autoridad ninulikan posibleng mga aftershocks. Basado sa report, tuminama ang linog araniman duman sa Misawa. Sinundan ka na tsunami warning kung saan aabuton sa 90,000 na mga residentes ang nag-evacuar. Asin sa presente, inali naman ang tsunami advisory kan nakalis na aldaw. Pinagkakarkulong 13,000 na mga Pilipino ang nasa 7 na apektaran na prefecture. Kabali naman ang Hokkaido, Haumuri, Hiwati, Miyagi, Akita, Yamagata, asina ana Fukushima. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes ipinagapayag ni dating senador Antonio Trillanes deport ang posibilidad na masampaan ni plunder complaint si Vice President Sara Duterte. Basado man kay Trillanes, resibilang niya ang nasambit ng impormasyon gikan sa sarong impormanti asin posibleng unya na simana maisampa na ang nasambit ng kaso sa Office on the Ombudsman. Posibleng sa aldaw kan Biyernes o sa aga formal na subuot na maisampa sa parte kan Tanod Bayan ang reklamo kasumpay paman sa subuot maanumaliyang paggamit ni VP Sara sa iyang confidential asin na intelligence fund asin iba pang darakulang mga issue sa laog kan Department of Education asin man sa opisina kan Vice Presidente. Sangunyan daipa iniluluwas kan dating senador kung anong grupo o kung si Isay ang masampa nin kaso laban sa Vice Presidente. Kung babalikan ang verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara, nasa presenting unyan naka-archive duman sa parte kan Senado kabali ang issue manungudman sa maanumaliyang paggamit kan CIF sa mga dahilan kan graft and corruption bilang basihan kan nasambit ng complaint. Sa iba pang mga nagbabaga pang mga barata pakinangunyan sa lado nasyonal.
Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, preparado si dating Senador Trillanes na magsampa sa hitik sa complaint laban kay Batu de la Rosa. Preparado subuot si dating Senador Antonio Trillanes Deport na magsampa nina ethics complaint laban man kay Senadora Ronald de la Rosa kung mahaloy pa ang pag-uktaba kaniya sa party mismo kan padagos na pagkakaigwanin pagpalta sa sesyon na duman sa laog kan Senado. Ini kun mayong ibang masampa ni magkakanigong kaso laban na kibatu. Sigun kay Trillanes, grabe pa nga amay tangani nga magsampa nin reklamo duman sa Senate Ethics Committee ninulita sa rong bulan pa lang puona kan magpuona na magpalta ang senador na si Batu kasunod kana mga nagluwas na mga impormasyon na igwanin na iniluwas ang International Criminal Court ICC sa warrant of arrest laban man sa senador. Sering man kung matatapos na subuot ang fourth regular session kan Senado, pwede na nga maisampa ang reklamo laban sa nasambit ng senador para isuspindi o tanggalon siya sa nasambit ng Senado. Kung maabot ang nasambit ng panahon, mayo subuot nin magkusog nin buot na magsampa nin kaso laban sa dating Philippine National Police Chief. Preparado subuot ang dating senador na si Trillanes na magbilog nin reklamo. Paliwanag pa ni Trillanes, kung dagos natatanggalon si Batu sa Senado, kinakaipuan lang na magkaigwa nin pagpili nin tracing senador sa 2028 national election tanganing panuan ang natatadang tulong taon sa termino ni Senador Batu. Magigirumduman liwat na napili sa ikaduang pagkakataon bilang senador kan Pilipinas si Senador Batu de la Rosa kan 2025 midterm election. Ang nasambit ng termino ang madurar sagkod ng 2031 kung kinakaipuan asin gigibon liwat ang midterm election. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal o lado nasyonal, ang anti-political dynasty bill mas dakula ang tsansa na magsulong matapos suportaran nini kanda Palasyo Malacañang ang nasambit ng bill. Dakulaon ang tsansa na maghiro ang prosopistong anti-political dynasty bill. Iyan kasumpay kan payag kan Malacañang na suportado ninda ang pagpasar ka nasambit ng lay. Ini ana naihiling ni Senador Bam Aquino na aminadong party kanda sinasabing political family. Basado ki Aquino bago nagluwas ang anunsyo kan Palasyo kan Malacañang, digdi tubudan niya na dipisil pa man na maipasa ang prosopwisto maski nga niya nakapagsampa naman sinda kan sa diring bersyon sa kaputan man kung oras na para man na sertipikahan na bilang urgent ang sinasabing anti-political dynasty bill pinagpahayag kan senadora na maski nga ni positibo na simbolo kung ideklara ini nga urgent daipa ini kinakaipuan sa ngunyan na panahon. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pangitangunyan sa lado nasyonal. Sa lado nasyonal, si Yamsuan o Congressman Yamsuan kan Bicol Saro Party List nangapudan o Parañaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan natulos kan pagpapasunod kan science-based hazard mitigation measures tanganing mas pang matawanin proteksyon ang komunidad sa atubangan kan nagdadakol na kalamidad. Basado man kay Yamsuan, kinakaipuan ang regular na pag-update kan hazard maps gamit ang mga makabagong mga teknolohiya, pagpapatindog kan tamang infrastruktura asin paggamit kan nature-based solution. Tinawan doon kan kongresista na anda matinding distroso bunga naman kan bagyong uwan asin tino
kana mga linog sa parte mismo kan Visayas asin man Mindanao nagpapailing kana kakulangan kan presenteng preparasyon ka nasyon. Sinabi ni Yamsuan asin tinutulod ang House Bill 4305 ang pinagapod na Multi-Hazard Mapping Act para man gibo na institutional ang paggibo kan pag-update kan mga hazard maps kana panginot na trabaho kan DENR asin iba pang ahensya kay bana naman ang LGUs nakabantay ang prosepesto sa Project NOAA na nagagamit kan sinasabing lidar para man digdi aramon ang danger zone asin man flood paths. Ipinagpahig pa man ni Yamsuan na makakatabang ang updated hazard maps sa pagdidesisyon kung sa inligtas magpatindog nin mga infrastruktura, mga paharong asin evacuation centers asin kung kinakaipuan dapat isagibo ang mga lakdang arog ka na mangrove planting asin erosion control. Tinawan doon kani na nagdadanay na pinakadelikadong nasyon ang Pilipinas sa World Race Index 2025 asin binanggit ang Japan bilang modilong nasyon sa epektibong disaster risk reduction. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa sa lado nasyonal, binarita ni President Ferdinand Marcos Jr. na kinansilana kan Department of Foreign Affairs ang passport ni dating Ako Bicol Party List Congressman Saldico na taga-Albay saro sa mga iniimbestigarad kasumpay kan flood control project anomaly. Basado sa presidente, sinabi kaniya na sinugo na niya ang Department of Foreign Affairs asin man ang Philippine National Police na makipag-ulay sa mga embahada kan Pilipinas tanganing masiguro na dai magagamit niko ang kansiladong pasaporte para makaiwas sa mga kaso laban digdi. Parti paman ang koordinasyon na tulos-tulos na pag-report in kaso porbaran na maglaog niko sa ibang mga nasyon na arog tulos ini na maisagibo asin na repatriation sa saiya pabalik digdi sa Pilipinas. Kinumpirmar kan presidente na nagdadanay sa kustodiya kan NBI si Sara Diskaya na iniimbestigahan sa kaparihong kaso matapos ining magsuko kan nakalis na aldaw na may pang nagluluwas na warrant of arrest laban digdi. Siniguro kan presidente na maray ang dalagan kan proseso asin na maatubang sa ustisya ang mga sangkot sa mga anuman na klase nin operasyon asin na sabuatan sa likod kan questionable nga flood control project anomaly. Padagos paman ana investigasyon asin pagsampa kan mga kaso tangani man na managot ang mga responsable asin mabawi ang pundo kan na gobyerno na kung saan pinagtutubudan winaldas sa anomalya o korupsyon kan nagkapera sa ng mga opisyalis kan gobyerno asin kontratista. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal ipinagpahayag ninda Lanao del Sur Representative Sia Alonto Anjong asin Manila Representative Ernix Junision na tama lang na kansilahon na ang pasaporte ni dating Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List na tagaduman sa Albay. Basado ki Adjong panahon na para magpuli sa nasyon siko asin atubangon ang mga kinakaatubang na mga kaso paliwanag asin man digdi kinakaipuan na sa iya mismong simbagon ang mga akusasyon laban sa iya. Pahayag kan kongresista iniman ang konklusyon na ikinasang investigasyon kasumpay kan flood control anomaly. Sinabi ni Adjong na posibleng naging basihan sa pagkansila sa pasaporte niko basado man sa mga nakalap na mga ebidensya. Nagtutubod man si Adjong na ang nasambit ng lakdang luway-luway naman na nakakamtan ang penalty na kung saan digdi sa nasambit ng kaso.
masasampaan na nin kaso ang mga sangkot sa nasambit ng anomalya sa pagdangog ni Representative Ernix Junicio. Sa iyaman na pinagasang-ayunan ang mga pahayag ni Representative Adjong na subuot makakaatubang na kana mga paagiya ang gobyerno tanganing mapapuli sa nasyon sa lalong madaling panahon ang dating congressman na sangkot sa flood control anomaly. Ang mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabanin Karawat asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, padagos pa man na daina agihan kan mga residentes kan barangay kan San Francisco asin Taro Sananda sa banwaan kan Kamaligan Kamaridisur an sa indang hanging footbridge matapos ini maraot kan magtama ang super typhoon na uwad asin haro sarong bulan na ang nakakaagi sigun ki Mayor Jano Ebardalusa sa presente sinasagibo ang rehabilitation kan tulay tanganing maibalik na sa normal asin na magamit ini sa lalong madaling panahon. Tinawandoon ka na sambit ng alkalde kan Banwan kan Kamaligan na mahigpit na ipinagbabawal muna anda pagbalyo sa sabit ng tulay mantang ginigibo ini asin na tanganing masiguro ang kaligtasan kan mga residentes bilang temporaryong solusyon nakipag-ulay ang Philippine Coast Guard tanganing magtabang sa parte mismo kan pagbalyo kan mga residentes gamit ang sindang mga speedboat. Pwede man na sindang maggamit nin bangka para man makabalyo gikan sa barangay pasiring sa sentro kan Banwan kan Kamaligan pabalik sa sindang mga residensya. Nagpaabot ninda kulang pasasalamat ang nagkaperang mga residente sa marikas na aksyon kan lokal na gobyerno. Sinabi ninda na salamat sa parte mismo kan LGU tadaiman sinda napapabayaan asin pigma madali subuot ang pag-asikaso kan hanging braids tanganing dai na sinda madipisilan sa pagbalyo sabi paman kan mga residentes. Siniguro man kan LGU duman sa Banwan kan Kamaligan Kamaridisur na ipagpapadagos ninda ang rehabilitation sagkod ng dai nasisiguro ang ligtas asin maray na pagbalyo kan mga residentes duman sa San Francisco asin Tarusanan kan Banwaan nin Kamaligan Kamaridisur.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, duwa nga leader gikan sa parte kana Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture AMIA Village and napili bilang finalist sa 2025 Philippine Resilience Award na pinagibo kan nagtalikod na Nobyembre 24, 2025 duman sa Philippine Normal University si Lia May Quintay o Quintal, dating AMIA staff sa parte mismo kan Bicol o duman sa probinsya kan Catanduanes, asin man si Marites Derilo, Association President kana AMIA Village sa San Isidro sa Prieto Diaz duman sa Sorsogon, pinagbisto bilang mga Climate Resilience Award finalists. Ninuli man kan sa indang inisyatibo asin marhay na liderato. Sabi sa report, ang sa indang mga kontribusyon nagbunga ni na ararom na transformation sa indang komunidad na nagapapakusog asin nagtataunin tabang sa pag-asenso sa tao man kan hamon bunga kan pagbabago nin klima o climate change. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, Police Brigadier General Miranda nagsungko sa opisina ni Gobernador Elry Villafuerte tabang sa nagadan na si Police Staff Sergeant Mirana idinuhulman kan General. Boyet Paderes sa detalye. Nagsungko kasud ba si Police Brigadier General Erisito Miranda ang acting Regional Director kan PRO 5 sa opisina ni Gob Elry Villafuerte sa Kapitulo Provincial asin igdi ipiglatag kailang mga plano asin programa kan PNP Bicol. Pasalamatan pa kailang gobyerno provincial sa suporta kain sa mga aktibidad asin kampanya kan PNP asin liwat na ipinayag kailang ang commitment na magtabang sa mga programa kan lokal na gobyerno. Mientras tanto personal na nagpaabot ng pakikid mamay asin tabang sa pamilya ni Police Staff Sergeant Santos Pinilete Miranya si Brigadier General Erisito Miranda dinumanang kailang kaniniral ang sarong ang nagada na pulis kung saan personal kailang idinuhol ang tabang pinansyal asin nakilumamay sa pagmundo kan pamilya. Si Police Staff Sergeant Miranya naka-assign sa Kanapan NPS, binawian ng buhay kanakaging Disyembre 8, 2025 sa mantang tigbubulong sa ospital huli sa helang na diabetes. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos na nabubugtak sa peligro ang mga residentes kan Sitio Baliguon na barangay kan Matakla matapos marauta ang konkretong tulay sa indang pinagagian ninuli man kan pagtama kan super bagyong si Uwan sa bulan na ang nakakaagi. Ninuli kanin na piritan ana mga namamanuaan kabali na ang mga estudyante na magabalyo sa nagraragasang salug tangani man na makalaog sana sa indang mga eskwela asin na makapagpasiring sa sentro kan Banwaan kan Guwa Camarines Sur. Sabi man kan sarong estudyante grabing naapektaran ang sindang paglaog urog na kapag naguuran nag-apaw ang tubig sa nasambit ng salug. Kinakaipuan pasubot nindang haliun ana sa indang mga sapatos tangani sana na makabalyo ning ligtas maski dikit na pag-uranda marikas dang naglalangkaw ang tubig. Sabi pa man kaniya pinagpahig man ni Gilbert sarong habal-habal driver na dakulang kaulangan sa saindang hanapuhay ang kawaranin maray na tulay. Kinakaipuan na pasubot nindang pasanon ang sindang mga dara na motorsiklo asin bad ada sa indang mga sinaudan na nagabubungan nin grabing abala asin na pagkakauktaba sa trabaho. Dagdag pa kani saro mga tulay sa nasambit ng lugar ang naraot man kaya lalong naapektaran ang kabuhayan asin komunidad. Sa presente malinaw ang distroso na bunga kan na bagyo sa tulay na dati nang nagsusumpay sa mga residentes sa
party mismo kanda ibang party kanda barangay asin komunidad na sangunyan dai na maagian kan mga estudyante asin motorista asin iba pang mga namamanwaan ipinagapayag pa kana nasambit ng mga persona na sa mga opisyalis para tulos na makumpuni ang rehabilitasyon kan tulay Roberto subot nindang maiwasan ang padagos nakadipisilan kan komunidad asin masiguro ang kaligtasan kan gabos urog na sa kada nagbabagunas ang makusog na uran asin nagkakaigwa ni makusog mismo na sulog gikan sa party mismo kan tubig o salog. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, hero protesta kan manlain-lain na mga grupo sa Bicol, ginibo kasudma kasabay kan International Human Rights Day. Darrell Banyas sa detalye. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kana mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Bubuhayon ada mga madiklom na mga lugar sa mga barangay matapos sunod-sunod na insidente ni nagaradana sa laog kana siyudad Canaga basado sa lokal na gobyerno kana siyudad. Anda duang sunod-sunod na insidente ni na panglulugo sa asin mana panggagadan. Anda sinasabing pinagtututukan ngunyan tanganing matauanin solusyon asin maipataw ang hustisya sa mga biktima. Iyan kasapayman kan inilatag ni Mayor Lene Robredo ang mga plano tanganing dai na subot maotro an araw kaning mga klase nin krimen sa laog kan syudad. Tinawan duhon ana pagbuhay liwat kan bantay kataid o bangkat na pinagpunan pa kan administrasyon ni dating alkalde Janda Bungat asin na epektibo sa pagdanay kan seguridad sa laog mismo kan nasyon o kanda syudad kana Naga. Ipinuntuan pangangaipo na ma-identify ang mga barangay o suna na kulang pa sa street lights tanganing matawan tulos nin magkakadigong solusyon. Mantang na ipasarmanda sa laog kan sanggunian na panglunsod ang CCTV ordinance na nagsusugo sa gabos na mga establishmento sa laog kan syudad na magbugtakan sa indang mga CCTV. Basado kay Robredo, dakulang tabang ang CCTV sa mga investigasyon kaya kinakaipuan ang pakikisumaro kan mga business owners para man sa kaligtasan kan publiko para sa nasambit ng mga may sadirinin establishmento sinda kinakaipuan na magbugtakbo na nin CCTV camera sa inda mga establishmento antis na matauanin permit kan lokal na gobyerno kan syudad ni Naga. Balikan ta ang linya kana sa tuyang mga pagiriba ara at Chanda. Standby Darrell Bautista Banyas sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, nagpaabot nin dakulang pakikidumamay asin tulos na tabang ang Police Regional Office No. 5 sa nawalat na pamilya kan sarong pag-iribang pulis na binawianin buhay dahil pa sa namanaloy personal na pinagasungko ni Regional Director Police Brigadier General Erosito in Miranda and harung ni Police Staff Sergeant Santos Olyeti Miranya sa Camarines kasudma Disyembre 10 bitbit kani ang tabang pinansyal asin minsay nin pakikidumamay para man sa mga nabayaan na pamilya kan nagadana na pulis. Sa report kan Philippine National Police na i-report si Police Staff Sergeant Miranya
sa parte mismo kan Kanaman Municipal Police Station asin binawian nin buhay kan Disyembre 8 mantang ini anda pinagbubulong sa hospital ninuliman kan helang na diabetic encephalopathy. Siniguro kana iniral na si Miranda na magdadanay nakatabang kana PRO5 ana pamilya na kung sain na digdi ana subuot na binawi na buhay kana miyembro nindang pulis parte kan mandato kan Philippine National Police ana pagtao ninda tabang sa mga sinasabing miyembro kan Philippine National Police sa panahon kana sa inda mismong pagluluksa parte kan padagos na direktiba kan gobyerno na siguraduhon na may mariresibinin bastanteng suporta asin man tabang ana mga sinasabing empleyado kan gobyerno na nagbuwis sa panahon kusog asin mismong buhay para sa kapakanan kan mga namamanwaan na mga Pilipino o Bicolano taga Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, standby Darrell. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, maabot sa 2,500 mga student beneficiaries gikan sa manlaylay na banwaan kan probinsya kan Camarines Sur ang nakaresibir kan educational assistance gikan sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa panginginot ni Gobernador El Rey Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte asin man ni Congressman Migs Villapuerte isinagibo ang distribution para man sa CHED Unipas Educational Assistance sa Puerte Camarines Sur Sports Complex sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Basado sa nagkapirang mga estudyante, dakulang tabang ang naresibinindang ayuda sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa pamilya Villapuerte na tanganing matustusan ang gastuson kan pag-aadal urog na sa tao kan kinakatubang nindang problema pinansyal. Saro sa mga benepisyaryo si Marisol Veras gikan sa parte kan Rinconada State College nagpasalamat asin sinasabing maray asin amay ng pamasko ini para man sa sainda ang pagkakaresibinin tabang gikan sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa pamilya Villapuerte. Gagamiton na subot ni para man sa matrikula asin mga gamit sa saindang pag-eskwela. Prioridad kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa liderato ni Congressman o sa liderato ni Governor El Rey Villapuerte asin man sa suporta ninda Congressman Luigi Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte ang pagduhol kan pinagsasabing educational assistance tanganing mas matawan nindakul na tabang ang parte mismo kan mga residentes mga estudyante kan probinsya kan Camarines Sur anda pagkakataong pagpapaadal anda isubuot ini pagabata na gastuson sa lado kan matrikula asin iba pang pangangaipo sa lado kan mga eskwela. Siniguro kan gobernador kan Camarines Sur El Rey Villapuerte na magdadanay ang panginot na prioridad kan probinsya ang sektor kan edukasyon sa masudod na taon asin masurunod pang mga taon ang padagosindang makikipagtabangan sa national government para sa mga programa na mas pang mapakusog ang edukasyon asin kapakanan kan mga jóvenes, mga estudyante sa laog kan probinsya nin Camarines Sur. Ngunyan na barata na kita mga tugang sa satuyang barata sa kinaban o sa luwas kan nasyon. Sa satuyang barata dumanda sa luwas kan nasyon duman sa Australia, bawal na ang social media sa parte mismo kan dai pa nag-aabot sa 16 anyos. Sa Australia, ang kainot-inuting nasyon sa kinaban na kung saan nagpasunod ka na pagbawal sa paggamit kan social media para man sa mga jóvenes na daipa nag-iedad sa 16 anyos. Ipinagpahayag kan Premier Ministro na si Anthony Albanese na ana lakdang na ini ang magtatao nin mas ligtas
na pagpuon sa online world para man sa mga kaakian. Puon kasudma ana mga panginot na mga social media platforms obligado na magpasunod kan sinasabing AIDS verification system. Ana mga kumpanya na mabalga sa ley pwedeng pamultahon ni naabuton sa 50 milyones dolyares bilang padusa sa nasambit ng pagbalga. Obheto kan bagong regulasyon na protektaran ang mga mental health kan mga jóvenes laban sa cyberbullying, online exploitation asin addiction sa social media. Kadakol na mga magurang ang nagpahayag nin dakulang suporta nin huli tadigdi mababawasan an sa indang kaandalan sa kaligtasan kan aki online. Sa mensahe ni Albanese, ipinagpahayag kini na ini ang sarong makasaysayan na lakdang na kung saan magtatalaan mga reglamento para sa ibang mga nasyon pag-abot man sa digital age. Ngunyan barata kita mga tugang sa kinabanda nin Karawat. Sarong gana na lang ana inahalat asin kaipuan kana Lasal para man mabawi ang titulo sa UEEP Season 88. Ini matapos na daog ninda ang University of the Philippines sa skor na 74-70 sa Game 1 na pinaggibo sa Mall of Asia Arena. Nagbida sa kapangganahan kan Grain Archers si Jacob Cortez na nag-record nin 21 puntos, 4 na rebounds, 2 assist asin sarong steal. Nag-ambag man nin 15 puntos. Andoy Dungo mantang igwanin na 7 puntos asin 6 na rebounds. Si Jerry Abadjano mantang igwanin 9 na puntos, 6 na assist asin 2 rebounds. Si Kian Baklan. Mga tugang, iyan ang mga bareta sa pangaran kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta. Iyaon dyan sa Engineering Department, nakaibanan to dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sa indong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa inupong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin ang bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:09. Matugang liwata, marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata kita ngunyan sa lado lokal. PNP duman sa Banwan kan buwi Kamaridisura nagsagibon in dialogo sa mga barangay tanod asin barangay sagrada sa liderato yan kan Chief of Police kan sinambit ng Banwaan. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal na gobyerno kan Banwaan kan Guwa Camarines padagos man and pag kaigwa nin mga tabang sa mga residente sa nasambit ng lugar. Amayo pa kan barata sa lado lokal anda inaginibo kan nakalis na administrasyon na duman sa parti mismo kan Banwaan kan Ragay Camarines natututukan ngunyan kan administrasyon ni Mayor BGH sa Huribata sabi kan mga residentes kan Ragay Camarines. Asa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal, Chief of Police kan Banwaan kan Kabusaw kinumpirmar na
posibleng 90% anako ang bangkay, iuan bangkay ni Marfi Opansya na iyo ang suspect sa paggadana sa magtugang na Divina Gracia sa siyudad kan Naga. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng niyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng niyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang diwata, maray na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita ka na sa tuyang mga barata kita ngunyanda sa lado lokal. Maabot sa 2,500 na mga estudyante benepisyaryo gikan sa Madlaylay na Banwan kan probinsya kan Camarines de Sur. Ang nakaresibikan educational assistance gikan sa gobyerno probinsyal kana probinsya kan Camarines de Sur sa tabang ninda Gobernadora El Rey Villafuerte. Congressman na Luigi Villafuerte asin man ni Congressman na Migs Villafuerte. Iyan ang educational assistance sa itinaukan na sudma dumana sa party mismo kanda Kapitolyo Provincial kan Camarines de Sur sa pagikan Fuerte Camarines de Sur Sports Complex. Basado sa nagkapirang mga estudyante dakulang tabang sa sainda ang naresibinindang ayuda asin ini ang gagastuson ninda sa paagiman kan sa indang padagos na pagklase sa tao man ka na kinakatubang nindang kadipisilan na pinansyal. Tinawan doon ka na sambit ng mga estudyante na dakulang pasasalamat ninda sa parte mismo ninda Gobernadora El Rey Villafuerte asin man na Congressman Luigi Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte ninhuli kan padagos na suporta kan mag-aramang Villafuerte o pamilya Villafuerte sa parte ganda mga estudyante ulo-urog na sa pagtaunin mga educational assistance tanganing mas pang mapadakula asin na digdi magkaigwanin pagkakataon na daina madipisilan pa ana mga estudyante asin ana sa indang mga magurang sa parte mismo kana matrikula asin iba pang pangangaipo sa saindang pag-eskwela. Tinawan doon man kan gobernador kan na probinsya kan Camarines de Sur na mas lalo paninda napapakusugon na ang programa sa lado kan na edukasyon inhuli tani ang prioridad kan gobyerno probinsyal kan Camarines de Sur lalong-lalo na kan pamilya Villafuerte punta kan panahon ni dating congressman asin dating gobernador Luis R. Villafuerte o LRB kung sain ang sektor kan edukasyon iyo ang panginot na prioridad kan pamilya Villafuerte. Init tangani man na
matabangan na ana mga estudyante asin man ang mga magurang na makatapos ang sindang mga kaakian sa pagklase para sa sindang bagong mga futuro. Ta iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata kita ngunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. O sa iba pa nga detalyes kana sa tuya nga mga barata sa lado lokal, lalaking may kasong 2 counts of acts of lasciviousness sa arestado naman sa Banwan kan Sangay Camarines Sur. Buyit Padere sa detalye. Bilang parte kad pinakusog na kampanya laban sa kriminalidad, matrayon pong ginibukan sa ngay MPS ang pag-aresto sa sarong wanted person na igwang warrant of arrest para sa kasong 2 counts of act of lasciviousness kanyang talikod na adlaw sa barangay Sibagwan sa Banwaaning Sangay. An operation nagibo sa pagsipagtabangan kan Camarines Sur 2nd Provincial Force Company asin 3rd PNP Maritime. Binisto ang suspect na si Intoy, 67 anyos, may agom asin residente kan silang bitang barangay. Ang pag-aresto nilibo di sa warrant of arrest sa bitang kaso, ang lambang kaso ang igwang rekomendadong piyansang 108,000 pesos para sa BBS News. Poyet Padere. BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, kinumpirmar ni Kabusaw Chief of Police Captain Albert Tobin na anda pagkakadiscovery kan bangkay kan sarong lalaki sa dagat kan Barangay Castillo sa Banwan kan Kabusaw, Camarines Sur. Natulos na pinag-imbestigaran kan mga miyembros kan PNP ni inulit ta iba na anda kamugtakan kan bangkay ini pinagdara tulos sa sarong punerarya duman sa Banwan kan Libmanan, Camarines Sur. Uli man kan plus report kan na PNP tulos man nag-arabutan an pulis naga asin man an ama kan suspect na naggadan sa magtugang na Claudeta asin man Kayla de Viragracia sa Concepcion na Pequeña Naga City. Nag-abot asida pigkumpirmar kan ama asin tugang na iyo ini ana suspect na si Marpi Hufancia na sa indang aki asin na tugang na iyo ana subuota naggadan sa magtugang na de Viragracia. Uya si Kapitan Albert Hufancia uya si Baraga Uyaman si Kapitan Albert Hubin and Chief of Police kan Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Opo, totoo po yan. Kansuba po ninyo, December 9, Martes, alas 7 ng pagkaaga. Ika po sa mula hindi nag-report na tao, concerned citizen na nag-report. Tayo nga ng sindang nadukayan dumaning nakapataw-pataw ng sarong lalaking, sa sarong tao, lalaki, duman sa Sitio Villasan sa Barangay Castillo, sa Banwaan. Sige na po, nagdoon po ang santo yung mga investigador, ang mga pulis, para po investigahan itong sinasabing ganda na nagkapataw-pataw sa dagat. Artiyan kan mga payag ni Police Captain Albert Tobin kan Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, balikan ta ang linya magali kay Darrell Banyas. Darrell, kamin. Maabot sa kantidad na 50.7 milyon pesos na Tertiary Education Subsidy and Big Panaukan Commission on Higher Education, Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education, katuwang ang gobyerno provincial kan Camarines Sur sa maabot sa 200 o 2,500 na grantees gikan sa manailain na kolehiyo na bigpapadalagan kan probinsya nin Camarines Sur. Ang tertiary education subsidy ini sarong grant in aid program na maut magtabang sa o matabangan ang mga tikapong estudyante para mabayadan ang sa indang educational expenses arog kan tuition fees asin man school allowances. Mismong si Gobernador Elry Villafuerte ang nag-distribuir kan sinambitang assistance. Sinabi kan Gobernador na padagos sa iyang pagpakusog kan financial assistance asin ginigibong suporta
sa mga jóvenes para magkaigwanin maray na futuro. Nagkapira sa mga benepisyaryo, ang nagpahayag nin pasasalamat minuli dakulang bagay ang makaresibi nin maabot sa 30,000 pesos na subsidiya sa indang pag-adal. Ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa pamamayo ni Governor Elly Villafuerte na maot kay ni na mapaangat ang jóvenes asin man sektor kan edukasyon sa paagi kan dagos-dagos na programa asin man partnership sa Manilain na ahensya arog kan Commission on Higher Education. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyos kan mga barata sa lado lokal, pigkumpirmar ni Police Captain Albert Hubin kanda Banwaan kanda Kabusaw Camarines Sur na nakwa ang bangkay kanda suspek duman sa parte kanda dagat kanda Castillo Kabusaw Camarines Sur bako sa Pangpang. Ini base sa video na kaput ninda kung saan binubutong pa anda bangkay sa dagat gamit kan kawayan pasiring sa Pangpang kanda dagat dumanda sa Barangay Castillo sa Banwaan kan Kabusaw Camarines Sur. Uya si Police Captain Albert Hubin. Opo. Base po duman sana kaming video kasi pig-upload po ito sa social media ang video ito na tiga kang kawayan ito ginigilid kang duwang tao. Opo. Gamit ang kawayan, ang halabang kahoy, ginigilid itong ganda na ito sa showline. Yes, Ano yes. po? Artiyan kan pahayag kan nasambit ng Chief of Police kanda Banwaan kan Kabusaw. Kinumpirmar man kanina mayo pasindanin autopsy report. Sulaminting ang resulta pa sa nakan investigasyon kan mga investigador kan pulisya an kaput kan Kabusaw PNP. Basado man sa investigasyon mayo nin lugad, mayo nin sinaksakan, mayo nin taga o maging tama nin bala sa hawak kan suspek. Oras na magluwas na ang resulta kan autopsy report saka pa sa na maaraman ang rason kan pagkagadan kan suspek na si Opiansa. Uya anda pahayag ni Kapitan Albert Hubin. Sa ngunyan po, makapo kaming final autopsy report kasi po, ganyan po siya na autopsy. Ito pa lang pong findings ng Samuyang Health Officer, ang Samuyang nakakaputan. Ito pong post-mortem examination. Alagad base po sa Samuyang Health Officer, mayo siyang lugad, tama ng bala, ng taga, ng saksak sa hawak. Ano po? Yun po yung initial na result. Ano po? Sa examination na ginibag ang Samuyang Health Officer. Artikan mga pahayag ni Police Captain Albert Hubin. Daiman pigahali kan na pulisya ang anggulo nga nag-suicide o naghugot ang suspek. Ininihuli ta antis pa mananako ang bangkay. Igwana ni nako ang text message sa tugang na babae. Nakaput ngunyan kan pulis na kung sain digdiya sinasabing nagahagad na nintawad ang suspetsado oli tadain na kaya kan sa iyang konsensya oli ka na posible o huli kani posible nga nag-suicide ang suspect asin pig-atong na sana dyan sa Banwaan kan Kabusaw Camarines Sur. Uyaan pahayag pa ni Captain Alberta Hubin. Yes po, totoo po yan. Ano po, sako nga ni, 90% lang mo. Okay. Ano po, may 10% pa para itong sabihin ay test result ito sa magluwas at iyo ang iyo talaga ito si Marty Hupansya na iyo ang primary suspect naman sa Dinagracia sa sister double murder. Mientras tanto, posible man daan na sa naga asin sa mga pagtaraid ng mga lugar nag-suicide ang suspect asin na inatong na sana duman sa Banwaan kan Kabusaw. Ang bangkay kani kanda nagtalikod na Domingo kaya makusugda anda parte mismo kanda sulog kana tubig sa Bicol River uli kan bagyong Wilma. Uya si Captain Albert Hubin. Totoo po yan. Ito po, ito pong
nag-suicide is dito po inahali yan na Yes. posibleng nag-suicide. Kasi po, bago po siya naduktayan gadan, igwa na po siyang text messages sa sayang tuwag na babae. As in, ito po ay na-recover na buhata. Na naghagad siyang tawad sa gilibo niya kasi hindi na kaya ng sayang konsensya, as in depression, kaya pero napapara na siya, pero may suicide tendency na itong text messages na sinig niya sa tuwag ng babae. Ito pong bagay na posible na suicide sa ibang lugar dahil po Sabado Domingo medyo mauran, may barawat ang panahon, may pagbaha o makusog ang current ng tubig. Kasi po may mga experience sa video na nangyari sa nalulod sa ibang lugar, sa Banwaan, sa Silabidnaga. Iyon. Artikan mga pahayag pa ni Police Captain Albert Hubin. Daiman masiguro ni Captain Hubin na kung pirang aldaw bago magluwas ana autopsy report asin DNA resulta ulit ta NBI na an makapot kaniya pig istoryaman kani an kamugtakan kan bangkay kan makoa kan duwang parasira asin kan mga investigador kan pulisya uyan pahayag ni Captain Albert Hubin. Po yan, na utro ko pugaray, posibleng dyan sa Naga City o kasaid na Banwaan, Yes. dyan siya Kamaligan. tagbang o nag-suicide. Mhm. Opo. Again, hindi lang po sa muya inatog o Arti pa yan kan pahayag ni Kapitan Albert Hubin. Daiman masiguro kan na nasambit ng Chief of Police kung nga rin ipapadara ang resulta kan DNA test asin autopsy report kan bangkay an NBI iyon na masagibo kan sinasabing autopsy asin DNA sa parte mismo kada bangkay kan biktima. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni Captain Albert Hubin. Ang autopsy po, medyo madali pala po madali po Okay. ninyo. Alagad ang DNA testing po ang medyo abala. Dahil ko lang po aram sa NBI kung Yes. pirang aldaw o pirang simana ang maglasing result. Sa Okay. PB po kaya, ang result, ang request base, tinutuwag pa sa Camp Crame at doon po ini-examine. Dahil medyo Pasitab. maloy. Opo, totoo po yan. Talagang nag-loaded na siya, nagtandakula, nagtaba, nagbutog. At nalipong na po ang nalawgon, po. Talagang, dahil mo na siya, alagad Okay. po, alagad. Dahil diba sa tulong bagay na nakamisraya, doon po siya nabisto kami pamilya. Arti ba yan kan mga pahayag ni Police Captain Albert Hubin, Chief of Police kan Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, anda inagigibo ka ito kanda dating alkalde kan Banwaan kan Ragay, Camarines Sur, ginigibongon niya kanda bagong alkalde kan Banwaan kan Ragay sa paagimanda ni Mayor BGH sa Uribata. Ini anda pahayag kan mga residentes kana sambit na nga Banwaan. Sinabi ninda na kaidto da ininda na mamati ana presensya kanda dating alkalde kanda Banwaan kanda Ragay, Camarines Sur na nagsusungko sa mga burbarangay urog na sa panahon kanda Christmas. Kasudma, liwat na naman na nagapasiring sa nagkapirang mga barangay kan Banwaan kan Ragay, Camarines Sur si Mayor BGH sa Uribata. Iyan tanganing magatud kan 2,338 food packs sa relief distribution asin na nagkaigwanin barangay visitation sa tao kan madistansyang lugar. Ini da ipinaga-intindi ka nasambit ng alkalde asin pinagdumanan anda nasambit ng hararayong mga lugar padagos ang paghiro para maihatud ang tabang asin paglaom sa kada residentes kanda Banwaan kan Ragay, Camarines Sur sa liderato ni Mayor BGH Uribata. Katabang man si Congressman Huribata dumada pinagadumanan kan grupo ni Mayor BGH an harayong barangay kanda Luwer Umon, Luhong, San Rafael, Binahan Proper, Binahan Afer sa pagbibisita kani daradara kanda nasambit na nga alkalde
ana abuton sa 2,338 food packs asin banda ana Noche Buena products kabali na ana spaghetti ana nasambit ng aktibidad ana dai nagigibo kan dating alkalde kan Banwaan kan Ragay alagad sa panahon kan pagtukaw pa sana ni Mayor BGH Uribata ipinagpailing kani na ada sa iyang liderato dapat harani sa parte kan mga namamanwaan harayo ba niya na barangay iyan sa iyang dudumanan. Iyan mga tugang angkat teripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuy mga kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa edupong pagkantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin an bindisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado